pagkikipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa DKT Philippines Foundation Incorporated sa pamamagitan ng City Health Office, City Population Office at Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, matagumpay na naisagawa ang Free Surgical Mission, Bilateral Tubal Ligation o BTL, Non-Scalpel Vasectomy o NSV, Family Planning Services sa lungsod nitong July 11. Mula sa mga San Joseñong na-screen sa kani-kanilang City Health Centers, 32 ang opisyal na nabigyan ng serbisyo sa surgical mission kung saan 31 ang sumailalim sa ligation habang isa ang nagpa-vasectomy. Sa matibay na suporta ni Mayor Florida Ate Rida Robes, patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ang mga programang nagtataguyod ng responsableng pagpaplano ng pamilya at reproductive health. Bilang bahagi ng layunin nitong mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat pamilyang San Joseño. Pinangunahan ni Mayor Florida Ate Rida Robes ang pagbubukas sa publiko ng Livelihood Productivity and Technology Facility sa Barangay Gaya-Gaya at ng bagong City Action Center sa Barangay Lawang Pare itong July 10. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang pagbabasbas ng bagong pasilidad sa pangunguna ni Reverend Father Riboy Nabong ng Our Lady of Perpetual Help Quasay Parish para sa Livelihood Productivity and Technology Facility sa Barangay Gaya-Gaya at ni Reverend Father Oscar Duran ng Our Lady of the Assumption Quasay Parish para sa City Action Center o Mini City Hall ng District 2 sa Barangay Lawang Pare. Inaasahang magsilbing mahalagang sentro ang mga pasilidad na ito para sa pagpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan, pagpapaunlad ng komunidad at paghahatid ng mas epesyenteng serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga mamamayan. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes sa pagpapatupad ng programang nakatuon sa kaunlaran at pagtatayo ng mga pasilidad na maglalapit ng dekalidad na serbisyo para sa bawat San Joseño. Patuloy ang isinagawang releasing of job order appointments ng City Human Resource Management Office o CHRMO sa pangunguna ni CHRMO Officer Wilma Q. Abela para sa mga JO employees ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte. Mula July 8 hanggang July 11, nabigyan ng kanilang mga appointment ang mga kawani mula sa City Traffic Management and Sidewalk Clearing Operations Division o CTM SCOD, Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, Office of the City Mayor at iba pang opisina ng lokal na pamahalaan. Nakibahagi sa bawat araw ng pamamahagi ng appointment si Congressman Arthur B. Robes upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga JO employees bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng tapat at mahusay na serbisyo para sa pamilyang San Joseño. Bilang bahagi ng benchmarking activity ng pamahalaang bayan ng Santa Maria, Bulacan, bumisita mga kinatawan ng Santa Maria Health Office kasama ni Mayor Omeng Ramos sa The Rising City nitong July 10. Mainit na sinalubong ni Congressman Arthur B. Robes ang mga bisita mula sa Karatig Bayan para sa isang makabuluhang lakbay-aral sa mga pasilidad pangkalusugan ng San Jose del Monte. Kabilang sa mga binisita ang St. Bernadette Multispecialty and Primary Care Facility o ang City Health Center 12 at ang Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte. Layunin ng aktibidad na ito na mas mapalakasin ang ugnayan at palitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang lokal na pamahalaan upang makapaghatid ng mas dekalidad, epesyente at modernong serbisyo publiko, partikular na sa sektor ng kalusugan. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ang suporta nito sa iba't ibang sektor ng komunidad sa pamamagitan ng mga programang nagtataguyod ng kanilang kapakanan at pag-unlad. Nitong July 10, nakipagpulong si Mayor Florida Ate Rida Robes sa 146 daycare teachers mula sa District 1 at 2 ng lungsod. Sa naturang pagtitipon na pinangasiwaan ni City Social Welfare and Development Officer Rowena Gugulan, personal na kinumusta ng alkalde ang mga guro at ang kanilang mga saloobin at pangangailangan. Kinikilala ng lokal na pamahalaan ang mahalagang papel ng mga daycare teachers sa paghubog ng kinabukasan ng bawat batang San Joseño at patuloy nitong pagsusulong ng mga programa para sa kanilang kapakanan at sa pagpapalakas ng early childhood education. Samantala, pinulong din ni Mayor Ate Rida Robes ang mga San Joseño na person with disabilities o PWDs upang alamin ang kanilang kalagayan at talakayin ang iba pang mga hakbang na makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng kanilang sektor.
sa pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng lungsod sa pangunguna ng CSWDO, patuloy na isinusulong ang mga programang nagpapahalaga sa kapakanan ng PWD sa lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes, nananatiling prioridad ng pamahalaang lungsod ang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga sektor para sa patuloy na ikauunlad ng The Rising City. Kasama si Emery Dig para sa Balitang San Joseño Express, ako si Ayan Aisma, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.